Samantala, itinuturing ng case closed ng Justice Department ang pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Kasunod yan ang pagkakaaresto sa security aid ng itinuturong mastermind sa krimen na si Congressman Arnulfo Teves. Kinilala na rin ang mga gunman na pumatay sa gobernador. Yan ang sanib pwersa naming tinutukan ni Marisol Abduraman at Salima Refran. Arnie Teves, Arnulfo Alipit Teves, mastermind. Diretsahan na ang pagtukoy ng Justice Secretary. Si Congressman Arnie Teves daw ang utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Sabi ko nga, kung sa sine, Congressman Teves is the executive producer, P-Finance, yung mga barel sa kanya galing, siya bumibili ng mga barel. Yung lugar kung nagtataguan, bumibili ng sasakyan, pinifinansya lahat. Yung ginamit para tumakas, helicopter yung isa. Nakalagay sa helicopter, Teves Cares. 7 hanggang 8 miyembro ng assault team na raw ang direktang nagturo kay Teves. Partikular dito ang video call kung saan kausap raw ni Marvin Miranda si Teves. Ang tawag ni Marvin kay Teves doon is Boss Idol. Kapag kinakausap niya yung mga iba, sinasabi niya si Boss Idol yan, o si Boss Idol to. O ito sa telepono si Boss Idol, may video call na pinakita. Si Marvin yon, siya yung kausap at pinakita sa first floor, pinakita yung nakausap. Ang sabi, good luck. Iba-iba raw ang binigay ni Teves na motibo sa krimen. Yung iba, sinabihan sila na drug lord daw yan. Sinabi sa iba na masamang tao yan, kaya kailangan ganito ang gawin. Sa ngayon, sapat na raw ang ebidensya para paharapin sa kaso si Teves. Pero kailangan pa rin daw pagulungin ng hustisya at sundin ang due process. Wala pa rin sa Pilipinas at nasa isang bansa sa Southeast Asia si Teves, pero minomonitor pa rin ng mga otoridad. Nasa proseso na rin ng NBI na ilagay si Teves sa Blue Notice ng Interpol. Binigyan na nga siya ng pagkakataon mag-landing kung saang airfield niya gusto eh. At lahat na binigay na sa kanya na pagkakataon eh. Pero pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Ayon naman sa abogado ni Teves, hindi na raw sila magkukomento. Hihintayin na lamang daw nila ang paghahain ng reklamo laban sa kongresista. Inaaresto kita sa pagkakasakot mo sa pagpatay kay Governor Degamo noong March 4. 3 araw matapos arestuhin ng NBI sa Barbaza, Antique, isinailalim na sa inquest proceeding sa Department of Justice si Miranda. Bantay sarado siya ng mga taga-NBI na pawang armado ng mga matataas na kalibre ng armas. Si Miranda, na isa raw military reservist at matagal ng security aid ni Congressman Teves, ang itinuturo ng Justice Department na bumuo ng team para itumba si Degamo at kumalap umano ng armas para diyan. Sinampahan siya ng reklamong 9 na counts ng murder, 15 counts ng frustrated murder at 3 counts ng attempted murder. Kinakatawan si Miranda ng mga taga-Public Attorney's Office na patuloy naming sinisikap na makuna ng pahayag. Tapos na po ang boxing, nahuli na po ang lahat. At kasunod nga ng pagkakahuli kay Marvin Miranda at pagturing sa kanya bilang mastermind, ito na raw ang turing ng Justice Department sa kaso. Case closed na to, prosecution na tayo pagkatapos. March 23 pa raw nagtatago sa isang resort sa Antique si Miranda bago nadakip nitong Biyernes. May kasama siya. Yung nauna nga, yung 3, yun yung nauna nahuli. Lumabas na raw ang pangalan ni Miranda noong mga unang araw pa lang ng investigasyon kaya siya pinaghahanap. Meron din daw itong mga dati ng kaso dahil sa paglabag sa RA 10591. Marvin Miranda, upon the instruction of a certain boss idol, Big Boss Kalbo, was the one who recruited them and the person who provided logistical and material support during the planning and execution of the assassination plot against Governor Degamo. At sa press conference kanina ng Special Task Force Degamo, isa-isang kinilala ang mga gunmen na pumasok mismo sa compound ng mga Degamo kung saan napatay ang gobernador. Na-identify na po ng task force si Yoleo Legario, Osmundo Rivero Rojas, si Joven Javier Calibo, si Winrich Isturiz Baloyo, Benji Rodriguez Buladola,
at naiwan itong Romel Patugaan Alaba. Ikinatuwa naman ng pamilya Digamo ang development sa investigasyon. Marami pa pong lumalabas na witnesses po, no? Na nagsasabi na ilang mga kapulisan doon ay tumayo pa na spatter ng mga pumatay. There are at least 64 other killings even before the March 4 incident. Tiniyak naman ng DILG na iimbestigahan ito at pananagutin ang mga mapapatunayang may sala. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Emil Sumangil. At sa Nima Refran, nakatuto kami 24 oras.